Yan, praise God po at papuri po sa Panginoon. Kamusta po kayo? Okay lang po, pwede po ba nating palakpakan po si Lord sa oras pong ito? At papuri po sa Kanya at muli po ay isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sa lahat po na nandirito at siyempre po sa mga nanonood po sa atin sa live ay pinagpala po tayo ng Panginoon. Bagamat tanong ko po yung ilan po sa atin ay medyo pagod. Medyo pagod po ba o pagod na pagod? Sino po pagod na pagod? Yan, yung medyo pagod lang. Yan, yung hindi pagod. Ayan, yung iba hindi pagod. Okay, pero ito po yung ano natin, ito po yung time po natin para muli po tayo ma-recharge ng salita ng Panginoon. But siyempre po sa mga nakikinig po sa atin ay hindi naman po tayo papayag na tayo lang po yung ma-encourage ng salita ng Diyos. Kaya mangyari po na i-share po natin yung link po natin. At kung papunta pa lamang po tayo sa ating bahay-sambahan para po sa ating midweek, ay sana po ay makarating po tayo. At mas maganda po makasama po namin po kayo ng physical sa pag-aawitan po natin sa mga salita ng Diyos. And mamaya po sa sharing po natin para po sa ating Panginoon. But bago po yun, bago po tayo makapakinig po ng salita ng Panginoon, ay bigyan po muna po natin ng mga awitin. Papuri ang ating Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating mga tagapagpaawit sa oras pong ito. Gandang gabi po muli sa ating lahat. Good evening po. Ngayon po, gaya ng sabi ni Pastor Gardy, sana po magkasama-sama tayo dito sa ating bahay-sambahan para umawit ng mga awiting papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At ngayon po, inaanyayaan ko po kayong lahat na tumayo at sumaan kami to sing these songs and of praises and glory to our Lord. Let's all sing His love. I can't contain it.
sun shining, you turned the dark to day. You made the shadows flee away. You opened up my eyes to a new and living way, the dawning of a brand new day. Praise the Lord with all my heart. Praise Him for He has done great things. His banner over me is love, His love. His banner over me is love, His love. Sing praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him for He has done great things. His banner over me is love, His love. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga po na His banner should be over us, should lead us. And with that po, it's our turn to love Him from the inside out because He loves us from the inside out. Sabay-sabay po nating awitin from the inside out. Let's all sing 1,000 times. 1,000 times I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. You will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Let's all sing your will above all else. Above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame.
consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace, to love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out from the inside out, Lord. My soul cries out from the inside out, Lord. My soul cries out. Lord, we thank you, Lord, for your kindness, for your love, for your support through every day of our lives. Lord, maraming salamat po dahil di nyo kami pinapabayaan, di nyo kami iniiwan, Lord. Ang aming mga puso, Lord, ay binibigyan namin sa iyo. Gusto ka namin mahalin, Lord, from the inside out, dahil mahal nyo kami from the inside out, Lord. Mahal nyo kami dahil anak nyo kami, Lord. Mahal nyo kami kahit ganito kami, Lord. At lahat ng papuri at pasasalamat ay binibigay namin sa iyo, Lord, dahil ito lamang ang deserve mo, Lord. Patawad, Lord, sa lahat ng mga kasalanan na nagagawa namin sa araw-araw. Sana po, mabigyan niyo pa rin po kami ng pagmamahal kahit ganito po kami, Lord. At umaasa kami, Lord, na mabibigay po namin yung papuri at pasasalamat sa gabing ito, Lord. At lahat ng ito ay inihiling namin sa matamis at makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Sa pong mapagpalang gabi muli sa ating lahat, mga kapatid. And ang ganda po ng mga awitan po natin sa ating Panginoon. Amen po. And ngayon po, it is November, first midweek natin sa November. And kagaya nga po ng sinabi namin, tapos na po ang Youth Month, kaya welcome back po sa aming dalawa ni Brother Gardy. And ito pong buwan po na ito, ganda po ng pag-uusapan po natin. Ganda po ng ating mga itatakel. Kaya I hope, kagaya po ng bilang natin ngayon, sana ganyan pa rin po tayo sa mga susunod na Wednesday. Pwede niyo po bang tignan yung katabi po ninyo ngayon? Yan. Dapat, sabihin niyo po sa kanya, next week nandito ka. Yan. Sabihin niyo po sa kanila. Yan. Dapat next week nandito pa rin po tayo. Okay. Tayo po, ang pag-uusapan natin ngayon pong buong buwan ng November is all about, yan, ayaw po mag-next pa, pindot na lang po. The churches in Revelation. Ano po? Ito po yung pag-uusapan natin sa buong November. Hindi man po natin ito makumpleto, ano po, kasi there are 7 churches sa Revelation. And dito po, makikita po natin na isa po sa mga pag-uusapan po nating church dito po sa Revelation ay kilalang-kilala po natin ito. Pero bago po yun, gusto ko po muna kayong tanungin. Yan. Kapag po ba kayo matagal na sa relasyon? Sino po dito yung mga matatagal na sa relasyon? Ayan, boyfriend, mag-asawa, matatagal na. Meron po ba? I mean, matagal na. Alam ko yung mga silver gray natin, 50. Ano po, 50 years na. Yan. Tularan ang silver gray. Yan. Yan.
So sa matagal na panahon po noon, medyo interview natin ng konti yung mga silver gray natin ngayon. Ano po? Dumating na po ba kayo mga silver gray na parang nawala na yung spark sa inyong mag-asawa? Dumating po ba? Yung parang paulit-ulit na lang, pag bangon mo, siya na naman yung makikita mo. Naranasan niyo na po ba yun? Naranasan. Ano po? Na-overcome. Na-overcome. Ayan. And ito po, dumadating po talaga siya sa ating pong mga panahon na parang sa tagal ng panahon na iginagawa natin yung isang bagay. Actually, hindi lang po ito tungkol sa relationship. It goes well din pagdating po sa tinatawag nating trabaho, sa araw-araw nating ginagawa. Parang feeling natin minsan, parang, oh, wait, parang ito na naman ba? Parang minsan nawawalan tayo ng gana. Although ginagawa mo pa rin siya kasi kaya mo siyang gawin, ang tawag nga natin doon, kahit nakapikit ka, kaya mong gawin eh. Ano po? So, nakasanayan mo na siya, nawala na yung spark doon sa ginagawa po natin. And ito po yung problema sa church ng Ephesus. Ano? Nagkaroon sila ng parang napagod, naging routine na lang yung ginagawa nila sa ating Panginoon. Kasi ang church ng Ephesus, they look successful sa mata ng marami. Kasi ang church po ng Ephesus, kilala po sila bilang solid yung kanilang doktrina. Sila po ay may magandang service. Sila po ay merong strong leadership. So kumbaga kung titignan mo, mga katangian ng church na dapat meron tayo, makikita natin sa church ng Ephesus. Ano po? Pero, meron silang isang fatal flaw. Meron silang isang nakita ang Panginoong Yesus sa kanila. Nakalimutan na nila yung first love nila. Tanungin niyo nga po yung katabi mo. Nakalimutan mo na ba yung first love mo? Ingat po kayo sa pagsagot, ha? Kung asawa niyo po yan, kung partner niyo po yan, ingat po kayo sa pagsagot. Ano? Kung nakalimutan niyo na po ba ang first love po ninyo. Bakit po? Ang title po ng message natin sa gabi po na ito is Faithful Hands, Fading Hearts. Ano? Tapat na mga kamay, pero nawawalang mga puso. Ayan. Heart check nga po. Nandyan pa po ba yung puso ng katabi po ninyo? Yung sa'yo. Baka binigay mo na sa iba. Dapat kay Lord natin ibibigay yan. Ito pong passage natin ay matatagpuan po natin from Revelation chapter 2, verses 1 to 7. Meron po tayong tatlong letter C na magiging reminder po sa atin regarding sa faithful hands and fading hearts. Number 1, ang church ng Ephesus, sila naman po ay binigyan ng commendation. Sila po ay binigyan po ng, ano pong tawag dito, parang mabuting bagay. Ano pong pakiramdam kapag ikaw po ay nako-commend? Masarap, di ba? Napuri ka sa trabaho. You did a great job. Parang ang saya nun. Pag napuri ka sa bahay, anak, ang galing-galing mo naman. Pa, ang sweet mo naman, nay. Sobrang generous mo naman. Ang sipag mo, ikaw na lahat maglilinis nito. Ikaw na lahat maghuhugas naman. Ang bait-bait ng nanay natin. Ano po? So sabi po dito, basahin natin yung sinabi sa verse natin. From verses 1 hanggang verse 3. Sabi ay ganito, To the angel of the church in Ephesus write, These are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Tingnan niyo po, sinabi ni Lord sa church ng Ephesus, alam niya lahat ng ginagawa nila. Their deeds, yung perseverance nila, hindi sila nagto-tolerate. Ito po maganda, hindi sila tolerating church. Sila po ay nagtetest din kung sila ba ay may mga tunay na apostles, sila po ba ay mga tunay na doktrina yung meron sila. And ito po yung sinabi pa, You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Ang ganda po pakinggan ng church nila, no? Hindi sila napapagod, faithful silang church. Ito talaga yung kanila pong ginagawa sa kanila pong buhay. And ano po yung isa-isay natin, yung mga term na binigay sa kanila ng ating Panginoon. They are hardworking and they are discerning church. And ano po maganda dito? They stood firm against false teachings. Mamaya may mababasa po tayo kung sino po yung false teacher na nabanggit or mga teachings na kanila pong nilabanan sa kanilang iglesia. And ang ganda po pakinggan nito, maganda sa loob ng iglesia that we are all hardworking.
gumagawa tayong lahat. Kumikilos tayong lahat. At hindi lang yon, they are discerning church. Ibig sabihin po, nalalaman nila what should be done and what should not be done. Ano po, ganun din, pinaglalaban nila kung ano po yung katotohanan sa ating pong Panginoon. Pangalawa, sabi dito, they were consistent. Ano po? But they are not intimate. Pwede pala yun, mga kapatid. Consistent ka sa ginagawa mo pero wala ng intimacy. Hindi ko po alam kung naranasan niya na yan. Kunwari, pinagluluto mo ng pagkain yung asawa mo, yung mga tao sa paligid mo, nag-good morning, good night ka, pero parang wala ng intimacy, parang wala ng connection. Pwede pala yun. Consistent ka, pero hindi ka intimate. Ngayon ang tanong po sa atin, kagaya rin ba tayo ng taga-Ephesus that they are consistent? It's a good thing. Hindi po masama yung consistency. Pero ang problema, nawawala yung intimacy. Importante po kasi ito. Hindi po pwedeng ginagawa mo lang pero walang pagmamahal. Alam naman po natin yan. Na kapag ang isang bagay na ginagawa natin ay dry, walang pagmamahal, nagiging baliwala o parang hindi natin nararamdaman yung ginawa talaga nila para sa atin. And si Lord, kinommend yung effort. Pero, in-expose ni Jesus yung emptiness. Commendable yung effort, pero walang laman. Alam niyo po, baka kaya rin napapagod tayo sa paglilingkod kay Lord because we are giving so much effort, but the effort na meron na binibigay tayo kay Lord is empty. Pwede po yan, mga kapatid. Kasi church ng Ephesus, ginawa nila yun. Ano sabi ng Lord? They are faithful. They are hardworking, pero empty sila. Walang connection, walang intimacy. Baka kinokomment din tayo ni Lord ngayon. 20th church, you are faithful. You are hardworking. You are generous church. Pero ang tanong, meron bang laman lahat ng ginagawa natin kay Lord? Meron ba tong ayoko kong gamitin yung illustration. Yung parang unang kagat, di ba, hangin. Pag bumibili kayong tinapay or burger. Di ba? Yung parang floppy tignan, di ba? Pero pag kinagat mo, lakas ng hangin na ibinubugas. Ibig sabihin, walang laman sa loob. So ano pong klaseng paglilingkod yung ginagawa natin sa ating Panginoon? And tandaan natin, we can be doctrinally right, but spiritually dry. You can know the ins and outs ng Bible, ano ang ayaw at gusto ng Diyos, but spiritually dry tayo. It can happen. Kagaya po yan ng mga teachers of the law. They know a lot about the law of Moses, pero wala silang connection kay Jesus Christ. You can have all the knowledge in the world, pero kung wala kang relasyon, you are spiritually dry. Kaya, tanungin din natin yung sarili natin. Are we commendable? Kasi ang sipag-sipag natin. Ang dami nating ministry sa church. Pero ang tanong, do you have a relationship? Your heart matters po pagdating sa Panginoon. We should not be spiritually dry. Kaya nga, mga kapatid, we can serve the church and still miss the Lord of the church. Remember that, mga kapatid. Kaya mong maglingkod sa church na to pero hindi mo kilala yung pinaglilingkuran natin. We can do that. Sa trabaho nga, di ba, kaya natin gawin. Tinitiis ko na lang yung boss ko. Ginagawa ko na lang to para sa sahod, para may pagkain. Wala na akong pakialam doon sa mga ganyan. Kaya natin gawin yun eh. Same thing sa church. You can still serve in the church, serve in the music ministry, serve in the leadership, in the youth, sa Silver Grace, sa media team natin, or any other ministry, but still miss the Lord of the church. It can happen, mga kapatid. Kahit nag-church ka pero walang relasyon, there's something wrong. So ano po ang kinokomment sa atin ng Panginoon? Let's ask ourselves, are we doing the ministry for Jesus or just maintaining a system about Jesus? Ano pong ginagawa natin? Nagsaserve ba talaga tayo kay Jesus? Or nagme-maintain lang tayo para lang masabi natin na, ay, para hindi matapos yung church. Para hindi mawala yung church, itutuloy natin. That's two different things. You are serving for Jesus and you are just maintaining. Ayaw mo lang mawala. Ayaw mo lang masira. Di ba narinig niyo na po yun sa mga relasyon? Titiisin ko na lang para lang di masira kami. Gagawin ko na lang to kasi ganyan. Nandun ka,
pero walang spark. Walang kahit anong feeling. Kaya sa atin mga kapatid, kung ang Ephesus kinomend ng Panginoon, kung kayang titignan tayo ni Lord ngayon, would Jesus commend our faith? Would Jesus commend the things that we do? Would Jesus commend yung relationship na meron po tayo? Second, letter C, yung tinatawag naman po nating the condemnation. Yan. Sorry po, nandun sa baba yung letter E. Yan. Ano lang po yan? Isipin nyo po, the pa rin yan, the condemnation. Okay. Yan. So, basahin natin yung verse natin. Isa lang po ito. On verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Sa buhay bilang tao, ang sarap pong malove at first sight. No? Naramdaman niyo po ba yan? Ayan, yung mga first love po ninyo. Parang hindi po kayo makatulog. Medyo parang nakakatulog na po kayo ng konti. Yan. Ano pong pakiramdam nung unang pong beses kayong umibig? Huwag niyo po, hindi po magagalit yung mga partner ninyo kasi naranasan talaga na. Naranasan talaga. Ano pong naramdaman niyo? Masaya po ba kayo ng mga first love po ninyo? Sige po, okay lang po. Hindi sila magagalit. Okay lang po yan. Di ba parang ang saya, nakakatuwa, ang sarap sa pakiramdam. Kapag binabalik-balikan mo nga ngayon, napapangiti-ngiti ka pa. Uy, dati nagle-letter lang kayo, si Brother Gardy. Ano? Naalala ko yung letter ni Brother. Ayan, so naaalala natin, medyo may ngiti tayo. So dito po, ang sabi rin ng Panginoon sa Ephesus, same thing. Hindi ka na masaya sa ginagawa mo kasi nawala na yung tunay mong minamahal. So kahit anong ulit ng ginagawa mo, wala nang saya kasi nawala na yung una mong minamahal. Kahit gawin mo siya ng paulit-ulit pero nakalimutan mo na yung pagmamahal mo nung una, nawawala na yung spark, nawawala na yung dapat na nandoon. Kaya nga, ang problema ng Ephesus, tandaan po natin, love is not a feeling. Lagi po yung choice. And Ephesus, they chose to live their first love. Pinili nilang iwanan. Unconsciously. Ano po? Napili nila yung path para kalimutan yung kanilang unang minahal. At walang iba po yun kung hindi si Lord. Anong nangyari sa relationship nila? Ang relationship nila naging mechanical. Ano yung sabihin? Para lang magtuloy-tuloy. Para lang hindi tumigil. Para lang masabing umabot tayo ng 7 years. Umabot tayo ng 8 years. Ano? Kahit kinakalawang na kayo parehas, sige lang, okay lang, para lang magtuloy-tuloy lang. Naging ganun yung relasyon ng Ephesus at ng Diyos. They are just doing the things they've done for how many months or years, pero wala na yung intimacy, wala na yung love sa kanilang mga puso. Tandaan po natin, hindi interesado si Lord sa loveless labor. Ayaw ni Lord dyan. So kahit sobrang galing mong maglingkod kay Lord, you have the gift, you have the talent, you have the time, you have the resources, pero wala ka namang pagmamahal in everything that you do. Ayaw yan tanggapin ng Diyos. Kay Cain at Abel, parehas naman silang maganda yung binigay. Kung tutuusin po, maganda pa rin naman yung binigay ni Abel eh. Pero ano pong nangyari? Hindi pa rin tinanggap why? Wala kasing love. Kaya po napakahalaga ng relasyon natin sa Panginoon na naglilingkod tayo ng meron pong pagmamahal. Kasi ang desire ng Panginoon, hearts, bago yung kamay. Ano ibig sabihin? Relationship before service. Mag-build ka muna ng relasyon bago ka maglingkod kasi mahirap maglingkod ng walang relasyon. Kagaya nga po ng cell group po namin kagabi, mahirap pong mahalin yung Diyos na hindi mo kilala. So kailangan magkaroon ka muna ng relasyon bago ka makapaglingkod. Kasi di ba kaya mo nasasabi na kaya kong gawin lahat para sa'yo kasi minamahal mo na siya. Di ba ganun po sa mga mag-aasawa, mga magkakarelasyon? Sige, anong gusto mo gagawin ko? Masahe dito, masahe dyan. Bibili kita nito, bibili kita nun. Ano? Bakit mo yun nasabi? Kasi minahal mo na siya bago mo paggawin yun. Hindi mo naman siya ginawan ng ganun bago mo siya mahalin. Ano po? Hindi po pwede yun. Kaya sa atin mga kapatid, tandaan po natin, gusto ng Diyos yung mga puso. Gusto ng Diyos yung relasyon.
Kaya nga kung titingnan niyo po ito, para tayong mga kandila. Ano? That you can still stand, but no longer burns. The form is there, but the fire is gone. Kandila po ba kayong nag-aapoy? O kandila lang po kayo pero wala na pong apoy? Tingnan nyo nga po yung katabi po ninyo. Mukha po ba siyang naglalagablab? Flaming? Blazing? Or wala na yung apoy sa atin? Sana hindi po tayo ganitong kandila. Yes, hindi ka nga mauubos, pero hindi ka rin nagliliwanag. You are not doing your purpose. Kaya sa atin po mga kapatid, let's check yung sarili po natin. Tayo po ba ay nagagawa pa rin ba natin yung purpose natin para sa ating Panginoon? Kasi posible po tayo makilala for faithfulness. Pero sa affection, hindi. You can be known for being faithful kasi lagi ka nag-church. Lagi ka may dala ng Bible. Kahit nasan ka, nandun ka. Pero ang tanong, do you have a relationship doon po sa ating pinaglilingkuran? Kaya nga mag-ingat po tayo. When our ministry becomes maintenance instead of worship, we've lost our first love. Kaya check natin. Naglilingkod ka ngayon, pero maintenance na lang ba siya? Para lang magpatuloy. Imbis na yan yung pagsamba mo, paglilingkod mo sa Panginoon, baka nakalimutan na nga natin yung first love natin. Kaya kinokondemn ng Diyos yung Ephesus, not because ayaw na ng Diyos sa Ephesus, but because Jesus loves the Ephesus. At tayo rin po sa gabi na ito, mahal ka ng Diyos. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo, mahal ka ni Lord? Kaya kapag kinokorek tayo ng Diyos, tanggapin po natin. If we are the one na nandito ngayon na sinasabihan ni Lord, then ibig sabihin minamahal tayo ng Diyos kasi ayaw kanyang mapahamak. And let's accept the correction of Jesus. Kasi without acceptance, without the discipline ng Panginoon, mapapariwara yung buhay po natin. Hindi tayo mapupunta doon sa pangako ng ating Panginoon. Dahil nga, yung pangatlo nating letter C is correction. Sabi po sa verse 5 hanggang 7, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of Nicolaitans, which I also hate. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in paradise of God. Ito po ng sinabi ng Panginoong Hesus dito. Sabi niya po, para daw po mabago, mapalitan yung pagkakamali ng Ephesus. Ang sabi po ng Panginoon sa kanila, tatlo, yung recovery plan ng Panginoon. Number 1, remember. Can you still remember when you were baptized and nag-iinit ka kay Lord? Naalala niyo pa po ba yun? Naalala pa? O nakalimutan? Tagal na nun, brother. Ano? It goes back 30 years, 50 years from, 50 years ago na yan. Alam niyo po, kapag ako'y naalala ko on how it used to be, sabi ko, sobrang init ko pa talaga lalo dati kay Lord. Kasi nung nabaptize po ako noon, 3 po kasi yung service sa church. Sa Liliw. 3 service din po ako nag-church noon, kasama rin po si Brother Gardy. Yung message po ni Pastor, 3 beses ko pong pinapakinggan. Kahit na na-message niya na yun kaninang umaga, ulitin ko ulit ng hapon, ulitin ko ulit ng gabi. Tapos lahat po ng gawain po nun sa church, pinupuntahan po namin nila Brother Gardy. May kalalakihan, nandun po kami. May kababaihan, kasama po kaming nakikipellowship sa kanila. May Bible study sila pastor, sila nakamotor, kami nilalakad namin hanggang makarating kami doon sa Bible study ng pastor. Kung maaalala ko po kung gaano po init yung pananampalataya namin noon. It is very hot talagang naglalagablab yung pagkakataon po. And kayo rin po, alam ko po, nung unang beses natin yan, parang lahat gusto natin gawin para kay Lord. Pero ang tanong, bakit ngayon, ano nang nangyari? Pwede niyo po bantanin sa katabi mo, anong nangyari? What happened?
Parang dati sobrang init mo. Parang dati sobrang sigasig mo na gusto mo lagi nasa church ka. Pero bakit parang ngayon, para ka nang napapaso sa church. Parang ayaw mo nang nananatili sa loob ng iglesia. Pangalawa, kung naalala mo na yung dating ikaw, nung una kang tumanggap kay Lord, you need to repent. Change direction. Kung nagbago ka na, hindi pa po huli yung lahat. Tandaan po natin, kahit anuman pong pagkakamali at layo natin kay Lord, ready pa rin si Lord na tanggapin po tayo. Actually, kanina nga lang po, di ko alam kung nakikinig po siya ngayon, pero may nag-message po sa akin. Siyempre, hindi ko po siya papangalanan. Pero I encourage him na bumalik din siya kay Lord. Kasi sabi niya, nahihiya na daw siyang bumalik kay Lord. Mga kapatid, it's never too late. Hanggat na-realize mo pa na meron tayong pagkakamali, you can still come back. Kaya ka pa rin tanggapin ng Diyos. Gumawa ka man ng kasalanan, bumalik ka man sa dati mong pamumuhay, kaya ka pa rin tanggapin ng Diyos. But you need to change direction. Baguhin na po natin yung pagkakamali na yan. And lastly, go back to basics. Kung nawala ka kay Lord, nag-stop ka kay Lord, go back to basics. Read the Bible, pray every day, and worship the Lord with love. Just do the basics. Mahalaga po yun. Kaya nga sana pinapractice natin lagi yan. Read your Bible and then pray every day. Sunday school song, pero madalas nakakalimutan din natin. Na ang purpose pala nun is for us to grow and to grow. Kaya ang church, it can still exist physically, but extinguished spiritually. Pwede po yun mangyari. Kaya ang 20th church, ang tanong, tayo po ba ay physically present lang? Or spiritually moving din ang church dito po sa 20th? Kasi si Jesus, He would rather have few burning hearts than a building full of cold believers. Mas gusto ng Panginoon na 5 lang yung kapatiran na nandito pero lahat sila nag-aapoy. Kesa po ang dami-dami natin pero lahat malalamig. Pwede niyo po bang hawakan yung katabi po ninyo? Malamig po ba siya? Kapag malamig po yan, alam niyo na po ang kailangan nating gawin, mga kapatid. Ano? Kaya sana po makita natin na yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. And alam niyo po, ang 20th church, we are blessed. Amen po. Blessed po ba ang 20th church? Blessed po ba yung mga kapatiran na dumadalo sa church? Amen. And alam niyo po, that's true. Because we already have the programs. Ang gaganda po ng programa sa church. Amen. Ang gaganda na rin po ng sound system natin. Thank you po sa mga leaders natin. Ano po? And thank you kay Lord. Amen po. Maganda rin yung mga services natin. Pinapa-improve natin ang pinapa-improve. Amen? Yes. Pero alam niyo po, ang tunay talagang hinahanap ng Diyos yung puso natin. Kahit gaano kaganda yung meron tayo pero wala naman tayong tunay na relasyon kay Lord, useless. Magpa-fun run tayo, magki-clean up drive tayo sa Saturday, magkakaroon tayo ng family dinner, magkakaroon tayo ng anniversary. Kahit gawin mo lahat yon pero wala ka namang relasyon kay Lord, you are just wasting your time. Kaya mga kapatid, sa gabi po na ito, let this be a wake-up call sa ating lahat. Sana po hindi lang tayo living by program. We are not just living for things in life para kumita ng pera. No, mawawala po yan lahat. Tingnan niyo po yun, dami mong ginagawa sa trabaho, overtime ka ng overtime, tapos magkakasakit ka. Doon din pala pupunta yung overtime mo. Sayang. O, tapos pag bumawi, overtime uli. Saan na napupunta yung iniipon natin? Baka nakakalimutan natin yung tunay na essence ng pagiging Kristiyano natin is to build and serve the Lord. Kaya ang tanong po sa bawat isa, saan po tayo nakikilala? Sana, ang church natin, makilala hindi sa, ito yung church na nawala ng first love. Sana po tayo po yung church na makilala because our hearts are still burning for the one who loved us first. Una tayong minahal ng Diyos. Amen po. Kaya nga tayo natutong magmahal kasi meron ng unang nagmahal sa atin. Kaso minsan, hindi tayo marunong magmahal pabalik. Kaya hindi natin namamahal si Lord.
Kaya sa atin po, sana sa gabi po na ito, let us feel again yung love ng Diyos. May spark ka pa ba kay Lord? Sana po may spark pa tayo kay Lord. Kasi kapag wala na, baka you've grown cold. Wala na yung init natin kay Lord. Wala na yung sipag natin. Kung dati lagi ka naming nakikita sa church, bakit ngayon? Paminsan-minsan na lang. Mga kapatid, let's go back. Sabi rin ng Panginoon, balik tayo. Lagi naman tayong welcome sa Panginoon. Amen po. Kaya sa gabi po na ito, sana po mabalik natin ang lahat ng ito. Kaya inaanyahan ko po tayong lahat na manalangin. Ama naming Diyos, na dakila't lubhang makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon dahil po you've reminded us this night that although Lord God, we have faithful hands, but most of the time, Lord, yung mga puso namin ay napapalayo sa inyong harapan. Lord, patawarin niyo po kami and give us another chance to build our relationship with you, to be faithful enough, Lord God, na meron pong pagmamahal sa inyo, na magawa namin yung paglilingkod po namin by reading the Bible and then praying every day, and then serving you, Lord God, with the utmost na po pwede naming magawa to the best that we can. And Lord God, sana po magawa namin to hindi bukas o sa susunod na araw, kundi masimulan namin ngayon. Kaya Lord God, maraming salamat po for this wonderful time that you've given to us. And sana, Panginoong Diyos, makabalik kami sa first love namin. At ikaw yun, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoong Diyos. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Ayan, praise God po at papuri po sa Panginoon. At I hope ay napaalalahanan po tayo, no? Pwede po bang pakisabi sa katabi po natin, balik ka na kay Lord. Ayan. Kung feeling po natin ay malayo po tayo sa Kanya, balik po tayo sa Kanya. At salamat po sa mga paalala po ng salita ng Panginoon. At dako po tayo sa mga balita po natin. Una po sa ating mga balita, siyempre po yung every Sunday service po natin. So kita-kits po this coming Sunday at alas 9 po ng umaga, sa hapon po ay 5:30 hanggang alas 7 po ng gabi. At sunod po doon ay yung ating mga weekdays activities. Tuloy-tuloy po yung ating midweek, every Wednesday. Every Friday po yung ating night light. At sa every Saturday po yung gawain ng ating mga kabataan. At this coming Saturday po yung ating cleanup drive. Sana po ay maka-attend po tayo. Bale, mag-i-start po tayo ng na call time po tayo ng 8:30 kasi po magkakaroon muna tayo ng short devotion para po at least bago po tayo makapag-clean up po ay unahin po natin yung Panginoon para andun po yung guidance ng Panginoon. Kaya sana po 8:30 andito na po tayo para po sa ating short devotion. And hanggang lang naman po yun, hanggang lunch lang po yun. And meron na rin po tayong lunch after po ng clean up drive po natin. Okay po, at after po nun, yung mga ilang gawain po natin, ayan, yung ating Stronger Home, Stronger Faith, Family Talk, and Prayer Dinner. So yun po yung last Saturday po natin sa November. So sa halip na prayer breakfast, ay magkakaroon po tayo ng prayer dinner. And sa 15 po, yun naman po yung ating, anong tawag doon? Fun run, family fun run, build to endure, run together in Christ. So sana po ay nakapagpa-register po tayo and maka-join po tayo and mag-invite po tayo ng mga family po natin, kaibigan po natin para po maka-join po dyan. And siyempre po, yan, malapit na rin po yung ating anniversary, palakpakan po natin po si Lord. Ano? At sana lahat po ng gagawin po natin before the anniversary ay samahan po natin ng puso para mas makita po ito ni Lord. And yan po ay sa November 30, bali corporate po tayo, 3 p.m. lang po yan dito po sa church. Kaya let us invite yung family po natin, mga friends po natin, para sa ganon ay ma-witness po nila yung greatness po ni Lord sa church po ng 20th. Yun po yung mga balita po natin na mahalaga po. At kung wala na po tayong balita, ay tayo pong lahat po yung magsitayo. At tayo po ay dadako sa ating closing prayer. Let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin para, Panginoon, muli ay mapaalalahanan ng mga salita mo, Panginoon. At ang aming dalangin, patuloy ka naming alalahanin sa lahat ng pagkakataon, Lord God.
Huwag ka naming kakalimutan, Panginoon, sa lahat ng nangyari sa buhay po namin, sapagkat ikaw po yung unang nagmahal po sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakamali po sa inyo, at minsan nakakalimutan ka namin, ay andun pa rin yung inyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po. Aming dalangin, Lord, na kayo po yung magpala sa bawat isa po sa amin, sa mga nandirito po ngayon, Panginoon, sa mga nakikinig sa live po namin, ingatan niyo po sila, Panginoon, sa bawat family, Lord God, na meron po kami, patubahin niyo po kami, Panginoon. Ilayin niyo po kami sa lahat po ng kapamakan, karamdaman, at kayo po yung patuloy, Lord, na mag-bless sa bawat isa po sa amin, at anuman, Lord, lahat ng pangangailangan po namin, kayo po yung patuloy na mag-provide, Panginoon. Salamat, Lord God, and sa pag-uwi po namin, Lord, sa aming mga tahanan, kayo po yung gumabay po sa amin, at patuloy na dala po namin, Lord, ang pag-asa na nagmumula po sa inyo. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. And meron pa po tayong time. Yan. Alam ko po, wala po tayong practice po ng choir, kaya gagamitin po natin for our short sharing. So hanap po tayo ng mga po natin, ka-sharing po natin, since marami naman po tayo. Okay po, at ang tanong po natin ay, if Jesus looked at your life right now, like He did with the church of Ephesus, what would He commend? And what would He correct? Okay? So ayan, tulong-tulong naman po tayo dun sa mga ka-group sharing po natin. Sa po natin. So yun po, hanap po tayo ng mga kagrupo po natin and mag-sharing po tayo.